Mga master, nitong gabi habang tayo po ay sinubukan nating i-open yung mga messages po ninyo, ay dalawa mismo, no, dalawang magkasunod-sunod na tanong yung ating natanggap, at ito pareho po, no, yung kanila pong basihan at sinasabi na totoo ba na magkakaroon ng increase, no. Ito pong link na ito, alam ko po na many times na rin na nakatanggap tayo ng ganito pong mensahe, no. Pareho po nandito palagi sa link na ito, no, yung naging papuntahan po, no, at nagki-claim na magkakaroon ng ito daw po yung magiging salary schedule para po sa mga empleyado ng gobyerno for 2024. So sa episode na ito ay gusto ko pong pag-usapan ito pong mga bills na ang intention po ay taasan ang sahod ng mga civilian personnel ng gobyerno. Kasi yung link na yon mga master ay House Bill pa lang naman yung naging basihan, no? House Bill pa po. So ibig sabihin proposal para maging batas. So lahat po ng bills na ito po na inyo po nakikita ay pare-pareho po ng mga nakapending pa lamang sa House of Representatives. Ito po yung tatlo na natatandaan ko po ng mga House bills. Unfortunately, ngayon kasi ay hindi ko po ma-access yung website ng House of Representatives. No, hindi po natin ma-open yung nilalaman ng kanila pong website. Pero ito po yung naging episodes na po natin previously. No, itong tatlong House bills. Nandiyan po yung 8081 na siya pong sikat na bill dahil ito palagi yung na-share sa mga group chats. No, ito po mga master, ang bill na ito ay authored by Congressman Ralph Recto. Merong 4 na tranches sa bawat taon at meron kasi itong increase na 10% bawat taon. So 10% per year yung pagtaas. So every year mas mataas yung naging increase dahil po 10% based sa current na sahod. So ito yung pinakasikat kasi ito yung may pinakamataas na increase sa tatlong bills na ito. No, kaya siguro yun ang palaging binabahagi sa mga group chats na siyang magiging sahod daw starting 2024. Pero as I said, ito ay pending pa rin sa committee doon po sa House of Representatives. Nandiyan din po itong House Bill 8240 na authored by Congresswoman Margareta Nograles. No, ito po si Congresswoman Migs Nograles. Meron din po itong 4 na tranches at meron itong 12% increase sa loob ng 4 na taon. So hindi po siya 12% every year, kundi sa loob po ng 4 years, 12% yung target niyang increase. No, so medyo maliit compared doon sa 8081. Tapos meron pa pong isang bill itong si Representative Ralph Recto, ang House Bill 8716. Kanya pa rin po ito kang Congressman Ralph Recto. 4 na taon din yung kanyang tranches at may iba-ibang rate of increase depende po sa salary grade. Yung mas mababa na salary grade mayroong 30% increase sa loob ng 4 na taon. Yung nasa gitna is 22% for 4 years at yung may mga matataas na sahod ay 12% for 4 years. So dito mas malaking porsyento yung itataas ng sahod ng mga mababa yung sahod nila, no? So ito po ay as to the proportion, no, breakdown ng increase ay mas maganda itong sa panghuli na bill ni Congressman Ralph Recto kasi yung tendency po niya kasi mas maliit yung magiging rate of increase para sa mga malalaki na yung sahod. Doon kasi sa unang bill 8081 mas malaki yung sahod, mas malaki yung increase. Pero as I said, itong tatlong ito pare-pareho po na pending in the committee doon po sa House of Representatives, kaya wala pa kahit isa dito na naaprubahan, no? So hindi pa po ito malapit na maging batas kasi nga nasa committee pa siya nakapending. So ito yung tatlong bills. At minsan ay nagtataka tayo bakit yung 8081 lamang yung naibabahagi sa mga group chats o kaya sa iba't ibang mga websites, kasi nga yun naman po talaga yung may pinakamalaking increase para po sa lahat. Imagine 10% every year, so parang 10% compounded annually yung increase po niya, and kahit gaano po siya kalaki ay nakapending pa naman, so hindi pa rin po siya pwedeng ma-implement ngayong taon unless kung biglaan na lamang na itong maaprubahan at maging batas. So ito po yung mga nasasabi po natin na pwedeng maging
increase po ng ating sahod kung mayroon pong isa dito na lulusot o kaya ay pwedeng magbabago pa rin depende sa maging adjustments at amendments kapag napag-usapan na natalakay na sa committee at sa plenary doon po sa Kongreso. Pero sa ngayon ay malabo pa po na mangyayari na isa sa mga ito ang maging batas kasi nga nandun pa sa committee, nakapending pa. So abang-abang na lamang tayo if ever mayroon po mga movements and if ever mayroon pong executive order tungkol sa salary increase.